Umaga po mga kapatid kay Kristo. Ang ating call to worship po ay matatagpuan sa awit 100 verse 1 to 5. Ito po ang nasusulat. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ang ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat nanlinalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok siya sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggang, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, tayo po'y manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Lord sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin, sa buhay at kalakasan at taglay po namin ng bawat isa at sa panibagong araw na naman po nito Lord. Maraming salamat sa iyong mga gabay at patnubay sa aming mga gawain sa nakalipas na linggo na nailayo niyo po kami sa anumang sakuna o aksidente. Ganun na rin po Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo sa kalakasan ng aming katawan. Ganun na rin na nailayo niyo kami sa anumang sakit o sa COVID-19 po ngayon na lumalagan na po dito sa ibabaw ng mundo po Lord. Lord, dinadalain ko po Lord sa lahat ng magaganap po nito sa aming virtual na pananambahan po sa inyo, sa aming pagpupuri po Lord. Nawa bigyan niyo po kami ng wisdom ng bawat isa. Ganun na rin ang mga awit po namin nawa ay makarating sa inyong kaharian. At dinadalain ko rin po ang aming speaker po ngayon na siya po magsasalita. Nawa po balutin niyo siya ng iyong banal na espiritu. At nawa po ang kanyang sasabihin po lahat lang po ay galing sa inyo po Lord. At maraming salamat rin po Lord sa mga iyong mga gabay sa lahat po ng mga gumaganap dito po sa aming virtual na pananambahan po Lord. Lord, maraming salamat po. Ito'y sinasamot dalahin ko sa matamis na pangalan ng inak na si Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat, church! Purihin po ang Panginoon dahil isa na naman pong araw ng Sunday para po magpasalamat sa ating napakabuting Diyos. Ano man po ang nangyayari sa paligid natin ngayon o sa ating buhay, patuloy po nating i-declare na makapangyarihan siya at kikilos po siya kagalingan ng kanyang pauulanin sa ating bayan. Let's sing these songs for our God. Deserve po niya ang pinakamataas sa pagsamba. Here we go! Diyos na
Amen? Patuloy po tayong maglilingkod at ang awit sa Panginoon, i-declare na uulan ng pagpapala sa ating bayan, uulan ng kagalingan sa Pilipinas, dahil tunay na makapangyarihan ng Diyos. Kasi ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Minsan pa, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh Diyos, dinideclare namin, Panginoon, na kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagkakalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh Diyos, sa iyong kabutihan kami ngayon, iyong bayan, pinili at kinalakahan, pagsamba sa iyo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh Diyos, Amen. Kami ngayon'y nagkakaisa upang sumamba at pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin, sa bayang ito, ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh Alam niyo po mga kapatid, right this moment, nakikinig po ang Panginoon. He is in the middle of our worship. Kaya po, sabay-sabay po tayo na buong puso, buong galak umawit sa Diyos. At hingin natin ang pagpapala sa Diyos, higit sa lahat, ang kagalingan ng ating bayan. Siya'y Diyos na maawain at nakikinig sa lahat ng panalangin. So wherever you are now, you're gonna sing this from your hearts, worshiping our one true King, and that's Jesus. We sing, la 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, la 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 la. Come on, sing, la 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, la
continue to worship you, Lord, right this very moment. Nawa, Panginoon, patuloy mo pakinggan ang aming mga pagsamo, pagdulog sa iyo, Panginoon. Ang aming bayan, Panginoon, we need you. Whatever situation we have now, we trust in your holy name, Father. And may you hear our cry and prayers at this moment. Maninig luhod, sabay-sabay sa pagsamo. Sa pangalan ko, maninig luhod, at tatalikdan ang diwasto. Sa langit tiringgin ko, patatawarin ang sala niyo. Sa tuwing ay tiringgin ko, hihilumin ang bayan niyo. Panginoon, hilumin mong bayan ko. Aming samo, magbalik ang bayang ito sa iyo. Panginoon, tingin at hilumin mong bayan ko. Patawarin mo't hilumin ang bayan ko. Kami po ngayon ay sumasamo, dalangin ang aming puso. Sa pangalan mo, manginig luhod, at tatalikdan ang diwasto. Aming Diyos sa iyong awa, patawarin sa aming sala. At naway kami tingin, bayan namin ay hilumin. Panginoon, hilumin ang bayan ko. Aming samo, magbalik ang bayang ito sa iyo. Panginoon, tingin at hiluin mong bayan ko. Patawarin mo't hilumin ang bayan. Panginoon, hilumin mong bayan ko. Aming samo, magbalik ang bayang ito sa iyo. Panginoon, tingin at hilumin mong bayan ko. Patawarin mo't hilumin ang bayan ko. Hilumin ang bayan ko. Aming samo, magbalik ang bayang ito sa iyo. Panginoon, tingin at hilumin ang bayan ko. Patawarin mo't hilumin ang bayan ko. Patawarin mo't hilumin ang bayan ko. Patawarin mo't hilumin ang bayan ko. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat na nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang
ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Matari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang ang Diyos. Si Yahweh ang Tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang ang Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang ang Alleluia, Alleluia, pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia, pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia, pinupuri ka namin. Alleluia,
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise your name, Jesus. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo at hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Mga kapatid ko kay Kristo, ay nasadako na po tayo sa pag-alaala sa banal na hapunan. At pakinggan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan patungkol po dito. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat
at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa sarong ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Purihin po natin at pasalamatan ang Panginoong Diyos sa pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay yumuko at sama-sama pong manalangin. Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagpala. Panginoon, Ikaw ang aming sinasamba sa umagang ito. Patuloy naming itinataas ang iyong pangalan. Panginoon, sa umagang ito, lubos ang aming pasasalamat sa iyo sa buhay at kalakasan na taglay ng bawat isa sa amin. Sa maraming bagay na pinagkaloob mo sa amin, sa mga challenges na aming pinaglabanan sa nakaraang mga araw. Alam namin na kayo po ang nasa aming tabi upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na aming naranasan nitong mga nakaraang araw. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw sa iyo. Ganun din naman, kami ay nagpapasalamat sapagkat ipinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak upang sa gayon kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kami rin po ay nagpapasalamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus sapagkat inaalay niya ang kanyang buhay. Namatay siya sa bundok ng Kalbaryo, tumigis ang kanyang dugo, alang-alang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, Ama. Ama, narito po sa aming harapan ang mga bagay na sumisimbolo. Ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo at ang saraw na sumisimbolo sa kanyang dugo na tumigis sa bundok ng Kalbaryo upang tubusin ang aming mga kasalanan. Nawa, inihingi namin sa iyo, Ama, na basbasan mo at pagpalain mga simbolong ito at nawa, Ama, ay mapatawad mo kami sa aming mga pagkakasala upang kami, Ama, ay maging karapat-dapat na tumanggap ng mga simbolong ito. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng iyong pagmamahal sa amin na patuloy naming tinatamasa sa mga oras na ito. Nawa, Ama, ang lahat na ito ay aming hinihiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. Tayo po ay nagpapasalamat muli sa Diyos sa kanyang kapahintulutan na tayo po muli ay gamitin niya sa umagang ito para sa kanyang salita. Sa umaga pong ito ay kumusta po tayo, mga kapatid ko po kay Kristo? Bagamat tayo po ay nasa under po tayo ng MECQ at alam ko po medyo umigpit muli tayo, pero patuloy po tayong susunod sa protocol po ng ating gobyerno. Kaya bagamat ganun po ang sitwasyon natin, lalo tigit dito sa Cavite at sa mga karatig bayan po natin, ang salita po ng Diyos ay magpapatuloy po yan at makakarinig din po tayo ng mga encouragement patuloy upang tayo po bilang anak ng Diyos ay patuloy tayong magkaroon ng lakas. Bagamat alam ko po na marami po sa atin na may pinagdadaanan sa bawat pamilya na nagkakaroon po ng karamdaman, bunga po ng COVID na yan, bunga po ng mga viruses, bunga po ng Delta na kumakalat. Kaya po talaga, minsan ho talaga sa pamilya ay nagkakaroon po ng ganito pong mga sakit. Yung iba po ay naiwanan na ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya nga po sa pagkakataon pong ito ay patuloy na tayo magpasalamat pa rin sa Diyos dahil po yung salita niya ay nagpapatuloy po na nagsasalita sa bawat isa sa atin po, mga kapatid. Kaya po sa pagkakataong ito ay nawa po dalahin ko ay payapa kayo, panatag kayo na sa inyong mga tahanan. Sa lahat din po ng aming mga relatives and friends at sa lahat din po ng ating mga kababayan na kasama po namin sa oras na ito na kayo po ay nakakapanood at nakakarinig ng live streaming na ito. Marami pong salamat po sa inyo at patuloy kong dalangin na kayo ipatnubayan ng Diyos sa inyong mga buhay kasama po ng inyong mga pamilya. Bago po natin maririnig ang mensahe po ng ating Panginoon, samahan muna po ninyo ang inyo pong napakaliit na lingkod na lumapit sa trono po ng dakilang may kapal upang tayo po ay magpasalamat at umiling tayo sa pagkakataong ito. Tayo po'y manalangin. Sa iyo, Diyos na dakila, aming Ama na siya makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami, God, sapagkat sa umagang ito ay patuloy naming nararamdaman your presence, Father. Salamat po, Ama, sapagkat ang bawat isa ay binibigyan mo ng lakas, buhay na galing sa inyo. At nagpapasalamat din po kami, Ama, sa bawat pagkakataon na binigay mo po sa amin na kami ay magkasama-sama sa gawaing ito, Panginoon, ng pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Bagamat kami ay malayo physically, nasa kanilang mga tahanan. Subalit, Panginoon, ang Espiritu mo, the Holy Spirit, Father, ay patuloy na kumikilos sa bawat buhay ng bawat pamilya na bahagi nito upang sa magkagayon, Panginoon, ay magkaisa kami ng isang isip, isang diwa, upang ang mensahe mo minsan pa ay maririnig po namin na ibibigay mo po sa aming God ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin. Ama, dalangin ko munti mong lingkod na gagamitin mo, God. Patuloy mo po siyang itago ng iyong banal na presensya, God, at patuloy na ikaw lamang ang maramdaman at makita sapagkat ikaw lamang ang may karapatan nito, Panginoon. At patuloy na hindi ang lingkod mo, hindi ang kanyang karunungan, hindi ang kanyang kaalaman, kundi, Panginoon, kayo, sapagkat ang lingkod mo ay wala magagawa kung wala ka. Kaya sa umagang ito, God, muli po, umihiling kami sa inyo na tulungan niyo po kami na maging panatag, kalmado, ang bawat isa sa amin na makikinig kami, God, na maramdaman namin na ikaw na Diyos na lumikha sa amin ay nandyan sa tabi po namin na patuloy na nakikinig sa aming mga daing at pasasalamat. Ama, maraming pong salamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Muli po, magandang umaga po mga kapatid ko po kay Kristo. Minsan pa po akong makikiusap sa inyo, maglalambing po sa inyo na kung maaari po ang live streaming po natin ay inyo pong i-like, inyo pong i-share sa ating mga loved ones, sa ating mga friends, sa ating mga kakilala upang ang mensahe ng Panginoon o lahat po ng gagawin po natin sa oras na itong pagpupuri
sa ating Diyos, ay makasama po natin sila at makapagbigay din ng malit na kaparaan ng sila po ay mapalakas spiritually sa magitan po ng mga awitin na inaawit po nating papuri sa Panginoon at sa mga panalangin at sa mensahe po na ngayon ay maririnig po natin sa umagang ito. Mga kapatid ko po, maraming po salamat po sa inyo pong pagpapaunlak na i-share nyo po ang live streaming na ito. Pagpalain po kayo ng dakilang may kapal. Muli po, ang ating pong paksa na tinatalakay po natin sa buwan po ng August, yung pong tema natin, God Speaks. Yun po yung pinaka-tema po natin sa buwan po ng August. Kaya nga po, ito na po yung ikalawa na ngayon tinatalakay po natin. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay God Speaks through His Word. Okay po, ang Diyos ay nagsasalita sa magitan po ng kanyang creation. Okay po, ng kanyang nilikha. At ang ating pong mga teksto ay makikita po natin sa aklat po ng mga awit sa kanyang kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 6. Yan po yung teksto natin. Kaya kung maaari po ay inyo pong isulat sa inyong mga comment box yung pong ating paksa o yung pong ating topic sa umagang ito, God speaks through His Word. Okay po? Alam po ninyo, may tanong po tayo sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, how do we know God? Paano po natin malalaman o makikilala ang Diyos sa buhay po natin? Alam ko po, kilala nyo na ang God, alam natin may God, but sa umagang ito ay lalaliman natin. Ang tanong po natin sa umagang ito, how do we know God? Okay po. Kaya nga po, alam po ninyo, the first way in which everyone knows God is through His creation. Kaya nga po, lahat ng tao sa magitan po ng linikha ng Diyos, okay po, ay makikilala na mayroong Diyos. Okay po, sa lahat ng mga nakikita natin, mula po sa baba hanggang sa taas, lahat po ng nakikita natin na mga mauhusay na pagkayari ay mayroong lumikha. At ang lumikhang yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. At yan pong mga linikha ng Diyos na yan ay nagsasalita bagamat walang tinig. Pero sa mamagitan nila ay nagpipreach sila, nagbibigay sila ng mensahe sa atin. Okay? Kung sino yung Diyos po natin, kung ano yung Diyos natin, at kung ano ang magagawa po ng Diyos po natin. Ito yung maganda, mga kapatid ko po kay Kristo. Na sa pamagitan po nito at sa mensahe pong ito, ipinapakilala po niya yung manlilikha at yung nilikha niya. Okay po? Na kung saan ay ang Diyos po natin, the creator of this world, mga kapatid ko po kay Kristo, ay malalaman natin na yung Diyos po pala natin ay isang makapangyarihan sa lahat, na kayang lumikha, kaya niyang ilarawan sa atin ang pinaka magandang bagay na dapat makita ng tao dito sa daigdig na ito. Kaya nga po sa umagang ito, napakasarap ngayon na sa umagang ito ay malalaman natin kung sino ngayon yung sinasamba po natin na Diyos sa umaga pong ito. Kung gaano siya kakapangyarihan at kung ano yung magagawa niya sa mundo at higit sa lahat, sa iyo at sa akin, mga kapatid ko po kay Kristo. Alam po ninyo, in Genesis chapter 1, verse 1, ang sabi po ng talata ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo, in the beginning, God created the heavens and the earth. Kaya nga po dito pa lang sinasabi na po from Genesis, okay po, na yung God po natin, linikha niya yung langit at ang mundo, the heavens and the earth. Ngayon po, tignan po ninyo, ang pagkalikha po ng langit, ang pagkalikha po ng mundo, kung gaano siya kaganda. Alam po ninyo, nung ako po ay nasa province sa amin, in Pampanga, nung kami po ay medyo maliliit pa, pagka po kasi yung lugar namin medyo bulubundukin, may mga pagkakataon minsan ay napapahiga kami
sa Dayame, okay, kasi bukid. Minsan nakatingala kami, ano kami sa langit. Alam po ninyo, ito po yung natuklasan ko. Hanggang dito ngayon hanggang dito sa Cavite, ay nakita ko to. May nakikita ko doon yung mga bituin. Minsan may makikita ka doon parang ano sila yung parang rosaryo. Kung nakakita na kayo ng rosaryo, parang ganon. Sa Pampanga, hanggang dito, hanggang paglaki ko, nakita mo kung gaano kaganda ang mga bituin na linikha ng Diyos. Kung gaano kaganda ang buwan at ang araw. Kung gaano kaganda ang mga planetang linikha ng ating Panginoong Diyos. At kung gaano kaganda ang langit at ang mundo. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ito yung bagay ngayon, itong lahat ng linikha ng Diyos na yan, yan ang nagpapakilala sa Diyos. Kahit hindi po sila nagsasalita, pero naririnig ng tao po sila. Okay? Na merong isang manlilikha na gumawa sa kanila. Hindi ho basta-basta yan na lumitaw lang sa mundo ito. Hindi po. Merong lumikha sa kanila sapagkat napakaganda nung pagkalikha po nila, mga kapatid ko. Kaya nga po sa umagang ito, hayaan po ninyo na dun sa teksto po natin in Psalms, okay po, ay merong 4 po tayong pag-uusapan at ang unang bagay na pag-uusapan po natin, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, yung number 1 po natin, creation shouts God's glory. Yung po daw linikha ng Diyos ay sumisigaw, okay, sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, yung lahat ng nakikita natin sa buong mundo, lahat ng makita ng mata ng tao, okay, ay sumisigaw doon sa kaluwalhatian ng Diyos po nating sinasamba. Kaya yun po yung number 1 po natin. Kaya nga po, dito sa ating teksto, sa mga awit chapter 19 verse 1, ito po ang sabi po ng Biblia. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Nakita po natin na mismo po daw yung langit, okay, ay nagdideklara ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung makita po ninyo, minsan nga, di po ba, pagka ang araw palubog na, minsan nga, kinukuha pa ng mga tao yung paglubog ng araw eh. Ang ganda ng kulay eh. Akala ko nga noon, yung paglubog niya, lumulubog talaga. So, di ba, parang dagat, tapos lulubog siya, yung kulay niya, para ma-orange-orange. Ang ganda-ganda po talaga. Alam po ninyo, napakaganda. Kaya nga po, masasabi po natin sa umagang ito na ang Diyos po natin, hindi ho basta-basta. Hindi ho siya yung basta Diyos na walang kakayan, hindi ho. Ang Diyos po talaga natin talagang perfect yung lahat ng ginawa niya. Kaya nga nung linikha niya ang lahat, di po ba sinabi niya, mabuti, very good, ang lahat ng linikha niyang nakita niya. Alam po ninyo, ang sinasabi po doon ng ating Panginoon Diyos, hindi ibig sabihin dahil maganda yung linikha niya. Hindi ho, dahil nagawa niya yung gusto po ng God na dapat linikha niya hanggang sa tao. Kaya sinabi niya, mabuti ang pagkalikha ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, what can we know about God by gazing into the heaven? Okay po? Kaya nga kung makikita po natin na ang langit po ang nagpapaliwanag sa atin kahit hindi yan nagsasalita, pag tumingin ka sa langit, ay may God. Okay? Sasabihin natin, pag nakita natin ang langit, nakita natin yung buwan at araw, yung planeta, makita natin, napakagaling ng God. Okay? Napakatalino ng God. Naalala ko tuloy ang isang ilustrasyon, mga kapatid ko. Meron po kasing tao na, ito po, hiniram ko lang ilustrasyon na to, no, pahiram lang. Yung tao, naglalakbay siya, siyempre malayong paglalakbay niya. Kasi ang paniniwala niya sa sarili niya, ang God talaga, tingnan po ninyo ang paniniwala niya, sa kanyang paglalakbay, nakita niya yung duhat, na malaking duhat. Okay, pero ang bunga niya maliliit. Okay po? Tapos, sa kabila ng banda naman, dahil may, bukid-bukid pa,
Nakita niya yung kalabasa. Ang liit ng puno. Ang laki ng bunga. Alam po ninyo, anong pumasok sa isipan ng taong ito? Bobo ang God. Hindi raw marunong ang God. Bakit? Bakit? Ang sabi niya. Kasi tignan mo ang duhat. Ang laki-laki ng puno, pero ang bunga liit. Pero tignan mo yung kalabasa, liit ng puno, pero laki bunga. Eh dahil pagod siya, ginawa niya, nagpahinga siya sa ilalim ng duhat. Mga kapatid, nung siya po ay nakapagpahinga na, nakahiga siya, biglang nalaglag sa kanya ang isang butil ng duhat. Tumama dito sa noo niya. Salpok eh. At sinabi niya, totoo nga, napakatalino ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi kung yun ay kalabasa, patay siya. Ay, laki ng kalabasa eh. O, di mo ba? Kung yun ay kalabasa, naglaglag sa kanya, patay siya. Kaya ang sabi niya, napakatalino ng Diyos. Alam po ninyo, this part of illustration, ang ipinapahiwatig lamang, lahat ng nilikha ng Diyos na nakikita natin, perfect po yan. Napaka-perfecto po niyan. Yan yung handiwork ng God po natin. Kaya nga, napakasarap na ikaw ngayon na tao na kumikilala sa Kanya at kumikilala na sinasamba ng ating buhay, napakasarap na meron tayong kinikilalang Diyos, ganitong klaseng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, alam po ninyo, we know that He is Creator because we see His handiwork and we see His wisdom and glory because of the intricate details. Detalyado po. Oh, nakita po ninyo, detalyado, yung lahat ng nakikita natin sa buong daigdig, detalyado. Kaya nga po, minsan iisipin po, paano nagawa kaya ito, no? Pero makita nyo, detalyado eh. Di po ba? Kahit nga po sa iyo eh, kahit sa ating tao, yung pagkalika natin, detalyado. Yung lahat ng ating bahagi ng katawan, sa loob ng katawan natin, mula ulo hanggang paa, detalyado. Oh, wala pong mali, perpekto ang pagkalika po natin. Kaya nga maiisip mo, no? Oo nga, no? Ang God natin, grabe po talaga. Kapag ginawa niya ang isang bagay, detalyado, perpekto, walang mali. Bakit? Kasi ang Diyos po natin, hindi nagkakamali. Kaya nga po yung gusto ng mensaheng ito na ngayon ini-encourage ang bawat isa sa atin na kilalanin natin husto ang creator of this universe. Okay po, pinapakilala ng mensaheng ito na napakahalaga na sa taong ngayon ay makita niya, ma-recognize niya yung linikha ng Diyos sapagkat ang lahat ng yan ay nagsasalita na yung Diyos mo ngayon ay perpekto, yung Diyos mo ngayon ay makapangyarihan sa lahat, yung Diyos mo ngayon grabe po. Bakit? Na sinabi kong grabe. Sobra niyang ginawa yan para sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi wala lahat yan kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng yan ay dahil sa ating Panginoon. Tingnan po natin yan, ang mensaheng ito, kung ano ang gustong iparating sa atin, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, maliwanag po yung sinabi ng Roma chapter 1 verse 20. Ano po sabi niya? For His invisible attributes, namely, His eternal power and divine nature, tingnan po natin, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Yang lahat ng yan ibinigay ng Diyos para ang tawag ng magdahilan. Para wala nang madahilan ng tao. Di po ba? Na hindi maniwala sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos lahat ng tao kilalanin siya eh. Lahat ng tao, etong gusto ng God, lahat ng tao ma-recognize siya, makilala siya. Yun ang gusto ng Diyos. At yun yung ginagawa po natin sa oras na ito, ipinapakilala po natin yung Diyos na manlilikha ng bawat isa sa atin. Kasi yun ang gusto ng Diyos, ma-recognize natin siya. Okay? Sa magitan ng ginawa niyang yan, masabi natin, napakabuti ng Diyos po natin. Napakamakapangyarihan ng Diyos natin. Napakakalinga ng Diyos po natin. Bakit? Kasi kaya niya linikha yan. Kaya nga ikaw tao, panghuli kang linikha eh. Bakit? Kasi linagay niya lahat yan para sa iyo eh. Di ba?
Kaya nga po, alam po ninyo, in verse 21 ng Romans chapter 1, for although they knew God, they did not honor Him. Ito masakit. As God or give thanks to Him. But they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Ito yung masakit. O, nakita po natin yan. Yung for though they know God, bagamat kilala nila daw ang Diyos, alam nila na may God. O, tingnan po ninyo ha. Alam nila na may God kasi nga, yung nakikita nilang niya. Pero ito masakit. They did not honor Him as God or give thanks to Him. Hindi nga pinasalamatan ng God eh. Kahit nga alam nila may God, ay may likha ng God yan, linikha ng God yan. Pero masakit ito, hindi nila iginalang ang God, ni pinasalamatan man ng God. Kaya nga po mga kapatid ko po, kay Kristo, tayong mga anak ng Diyos, ito po yung gusto niya. Dahil nga tayo'y kanyang mga anak, we will recognize God as our Creator. Okay po? Tayo po ay kailangang magpasalamat sa Kanya. Okay po? Kailangang igalang natin sa Kanya, igalang natin po siya. Sa anong bagay natin pwede siya pasalamatan? Sa anong bagay natin pwede siyang igalang? Sa magitan po ng pagsunod natin sa Kanya. Sa lahat ng Kanyang mga palatuntunan na gusto niyang ipasunod sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, yun ang maganda sa atin. Kasi yung tao po, hindi niya na kinikilala ang Diyos. Kaya nga po, minsan ang God natin talaga nasasaktan siya. Kasi nga, marami ngayon mga tao, hindi nila nire-recognize ang Diyos po natin eh. Hindi na nga magpasalamat eh. Bahala na siya sa buhay niya. Oh, kaya pa ba niya magpasalamat? Hindi na nga eh. Oh. Akala po kasi ng ibang tao, yung mga bagay nito, sila yung may kakayahan eh. Oh. Basta nila lumitaw maybe, yung mga bagay na nakikita nila maganda sa mundong ito. Alam po ninyo, yan ang mahirap minsan sa tao. Kaya nga po, napakapalad po natin mga anak ng Diyos, kayo po at ako, kasi tayo po talaga kinikilala natin ang God natin. Kaya mapalad po tayo. Okay po? Pakisabi nga po natin sa inyong mga comment box, mapalad ka kapatid dahil kinikilala mo ang Diyos. Okay, yun po yung maganda. Mapalad po tayo. Kaya nga, sabi po ng Roma chapter 1, verse 23 to 25, pakinggan po ninyo itong talatang ito, mga kapatid ko po kay Kristo. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Ito pang masakit. Ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Naku po naman. At ang mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang dahil dito'y siya, sabi po dito, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Naku po, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangangapaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ito pang masakit, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Mga kapatid ko po kay Kristo, maliwanag po yung tala ng Biblia. Kaya nga sinasabi po ito ni Apostol Pablo ngayon sa atin. Si Apostol Pablo po sinasabi niya nare-realize niya, nakikita niya, na-experience niya, maraming mga tao ngayon na yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, pinalitan ng mga bagay na sisira. Alin po yun? Yung nilikha niya. Yun ang tinitingala. Yun ang mali ng maraming mga tao ngayon. Okay po? Yung linikha ng Diyos ng mga bagay na nakikita nila sa sanglibutang ito, yun ngayon ang kanilang sinasamba. Pinalitan nila yung katotohanan ng Diyos ng isang kasinungalingan. Ay, naku po, grabe. Kaya nga po, mga kapatid ko, salamat na lamang sa Diyos, mga kapatid ko po, kasi tayo, eto yung mga anak ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos, binigyan ng karunungan ng Diyos upang makilala natin ang Diyos po natin at sundin po natin ang Diyos natin. Kaya mga kapatid ko po, etong pakiusap natin, sumunod po tayo sa Diyos natin. Kasi po, lahat binigay na ng Diyos sa iyo. Lahat binigay na sa atin. Walang hindi. Kaya nga, bawat ginagawa niya, detalyado.
para malubos ang kasiyahan ng taong kanyang nilikha. Ang problema, hindi nasiyahan ng tao. Doon sa mga bagay nilikha ng Diyos, nasiyahan sila. Okay, tingnan po ninyo. Hindi sila nasiyahan doon sa lumikha. Nasiyahan sila doon sa nilikha. O yung nilikha na nasisira lang, na nakikita lang, iyon ang kanilang binigyan ng importansya sa kanilang buhay. Okay po, yun ang kanilang ipinagpalit sa Diyos na lumikha. Kagrabe. Oh. Kaya nga po, paalala ni Apostol Pablo, mga kapatid ko po kay Kristo, huwag naman. Kasi po talaga, pinapatunayan po ng mensaheng ito na yung may God tayong lumikha. Hindi basta yan nakita lang natin dito na tumubo lang. Hindi ho. Mayroon po talagang lumikha dyan. Kaya yun ang sinasabi po ng Biblia sa Genesis 1:1. Kaya nga sabi ng Biblia, kailangan natin kilalanin ito. Ang problema, hindi ho ganyan ang ginawa ng tao. Tingnan mo nga naman talaga ang tao, ho? Ginawan mo na ng lahat, ginawa na nga ng lahat ng God. Pero ang ginawa pa nila, yung linikha niya, sinamba, kaysa dun sa lumikha. Kaya nga po, yung natin, the creation. Number 2 po creation shouts God's glory continually. Okay po, yung linikha niya ay patuloy na sumisigaw sa kalwalatian ng Diyos. Tuloy-tuloy po yan sa buhay po natin. Araw-araw, gabi-gabi. Tignan po ninyo ang sabi po ng awit 19, verse 2 and 3. Ano po ang sabi po ng Biblia? Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita. Kumbaga, preacher. Yung linikha niya, pati araw. Yung sun. Preacher. Nagsasalita siya sa bawat tao. At sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man ang kanilang tinig ay hindi maririnig. Pero, tingnan po ninyo, para araw-araw silang tuloy-tuloy yung kanilang preaching, yung message ng Diyos para yung tao ma-recognize niya na merong isang Diyos na dapat siyang sambahin. Hindi humihinto yan, araw-araw po yan, nagsasalita sila sa atin. Nagbibigay sila ng mensahe sa bawat tao na merong lumikha sa kanila. Yun ang sinasabi nila ngayon sa atin. Okay po? Kaya nga napakasarap Kaya nga, pag nakikita ko, lalo na yung paglubog ng araw, naku po, mababanggit mo the beautiful creation of God. Di po ba? Talaga may God tayo na talaga napakabuti po. Kaya nga, no matter the different cultures or the diverse languages, there is one language. Every human who has ever lived understands the language of the heavens. Ito pa maganda Alam po ninyo, yung lahat ng creation na linikha ng God, siya yung nag-unite sa lahat ng klase ng language. Ibig sabihin ganito, ano man pong kultura ka, ano mang lahi ka, okay po, ay pinag-unite tayo na meron lang tayong dapat makilalang isang Diyos. Ibig sabihin, hindi ko mo anong bansa ka, di po ba? Japan, China ka, Philippines, America, anumang bansa ka, unite tayo because of the creation of our God. Kasi araw-araw silang nagbibigay ng mensahe sa atin. Linikha kami ng God. Okay, sinasabi yan sa lahat ng tao. Any languages sa buong mundo. Para lang may makilala silang iisang manlilikha. And that is our God. Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, sarap po nito. Na maramdaman natin na yung God natin, walang imposible talaga Hindi po ba? Ang ganda. Kaya nga po, alam po ninyo, in number 3, na ating pong division sa umagang ito, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. Number 3 po natin, creation shouts God's glory universally. Ang linikha ng Diyos, okay, ay patuloy siyang sumisigaw at nagsasalita sa kaluwalhatian ng Diyos sa buong universal. Bakit? Tignan po ninyo ang sabi po ng awit, 19 verse 4 to 6. Okay, and this is our last verses, yung sa teksto natin. Ang sabi niya ay ganito,
ang kanilang pangungusap ay lumalaganap sa buong lupa. Ibig sabihin, hindi lang sa Philippines. Okay? Hindi lang dito sa atin. Sa buong lupa. Ibig sabihin niya, sa buong universe. Okay po, sa pandaigdigan. Okay, yung kanilang mensahe. Okay, nakikita at nababasa at naririnig yan ng lahat. At ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanlibutan. Ito pa, hanggang sa kauli-hulihan ng ganang lupa, hanggang sa wakas ng lupa, hindi sila humihintong magbigay ng mensahe na merong lumikha sa kanila. Okay? At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na sa kanila iniligay niya ang tabernakulo na ukol sa araw, na gaya ng kasintang lalaki na lumalabas mula sa kanyang silid at nagagalak na gaya ng malakas na tao na tatakbo ng kanyang takbo. Ang kanyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at ang kanyang ligid ay sa mga wakas niyaon at walang bagay na makukubli sa pag-iinit niyaon. Totoo po yan. And that is the sun eh. Basta't inano kanya, walang makukubli po yan. Dala po niya. Kaya nga, napakaganda na malaman po natin yung linika, the creation of God shouts. Okay? Sa buong daigdig. Okay? Any language, any nation, any culture, wala pong pinipili. Yun ang gusto ng God. Lahat yan dapat may makilalang merong isang Diyos na manlilikha. Kaya pa? Kaya nga po, alam po ninyo, through this general revelation about God, we see the Creator as a glorious and wise, but acknowledging God as the Creator will not save anyone. More is needed. Ito ngayon ang maganda, kapatid ko po kay Kristo. Sa pamamagitan po ng linikha ng Diyos niyan, may makikilala tayong God. Pero ito po yung sinasabi ng mensaheng ito. Okay po, hindi nangangahulugan na may kilala tayong God ay ligtas na ang tao sa kanyang kalalagayan. Hindi po. Mga kapatid ko po kay Kristo, kailangang may malaman po ang tao. Okay po? Bagamat nalaman niya sa magitan ng creation, there is one God, pero hindi nangangahulugang siya po ay ligtas na sa kanyang buhay sa kasalukuyan. Meron siyang dapat malaman. Kaya nga, yan po yung sasabihin po natin sa ika-4 na division po natin. Pakisulat nga po ninyo ulit itong ika-4. The message of creation points to Christ. The message of creation points to Christ. Itong mga lahat ng bagay na ito, wala yan kung wala si Kristo. Lahat niyang yan, kaya nandiyan because of Christ. Excuse me po. Kaya mahalaga po mga kapatid ko po kay Kristo. Tingnan po natin ngayon. Kaya nga maliwanag po yung sinabi ng Romans chapter 10 verse 11. Ano po sabi ng Biblia? For the scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. Ito yung maganda sinasabi po ng creation. Okay po, na merong God. Okay po, ito pang maganda ngayon. Sinasabi ng kasulatan ng sino bang taong maniwala doon sa pinanggalingan ng creation. And that is Jesus Christ, ay hindi po siya daw ilalagay sa kahihiyan. At hindi siya malalagay sa kahihiyan. Yan po yung maganda. Okay po? Na yung naniniwala sa pinanggalingan ng ating nakikitang yan, hindi siya mapapahamak. Naku, ito po yung maganda, mga kapatid ko po kay Kristo. Okay? Kaya nga, sinasabi ngayon ng talat ng Biblia, hindi yung creation ang dapat mong kilalanin kasi hindi ka na may liligtas niyan. Hindi, yung pinanggalingan niyan. And that is Jesus Christ. Kasi kung wala si Jesus Christ, wala yan. Kaya yung pinanggalingan niyan, dapat maniwala ka. At kapag maniwala kang, sabi ng Biblia, will not be put to shame. Ito pa, maganda. Sa Roma chapter 10, verse 12 to 13, ito po sabi po ng Biblia. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him.
For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ito po yung maganda ngayon, mga kapatid ko po kay Kristo. Kanina, ni-unite ng creation ang lahat ng tao. There is no languages na namamagitan. Lahat yan nagiging isa na malaman nila there is one God because of this creation. Ngayon naman, dito sa talatang sinulat ni Apostol Pablo, sinasabi niya, walang distinction between Jew and Greek. Okay, for the same Lord is Lord of all. Kaya nga, ito po, walang lahi-lahi. Basta ikaw naniwala kay Kristo. Ang sabi niya, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kaya maganda po, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga po, alam po ninyo, sa tuloy-tuloy na pagbasa po natin ng talata ni Apostol Pablo sa taga-Roma chapter 10, verse 14 to 15, ang wika pa ng Biblia ay ito, how then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they here without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Kaya nga po, ito po tingnan niyo po maigi mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, ang Panginoong Diyos, sinugo niya yung kanyang anak eh. Kaya nga, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya nga, nung nandito ang Panginoon, nangaral siya, nagturo siya, pinakilala niya ang Diyos eh. Nag-preach siya eh. Kasi ang sabi po ng Biblia, sino ngayon paano nila makikilala ang Panginoon pa ng lubusan at malalim pa, paano ngayon malalaman ng tao ang kaligtasan kung walang magsasabi sa kanila? Kaya nga Panginoon, dumating dito eh, pinapakilala niya ang God. Ngayon, sa kasalukuyan, ito ngayon, paano malalaman ng tao ang kaligtasan kung walang magsasaysay sa Kanya? Ito ngayon yung accountability ng maraming mga anak ng Diyos. Ito po yung ating ngayong dapat gawing mga anak ng Diyos. Okay po? Yung misyong ginawa ng ating Panginoong Yesukristo, tayo ang magpapatuloy. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ito, how beautiful are the feet of those who preach the good news. And the good news is the Lord Jesus Christ. Sino pong gagawa niya? Kayo po at ako po. Pakisulat nga po natin sa ating mga comment box, mga kapatid ko. Ito yung gagawin po natin. Preach the good news. Kapatid, ibalita mo ang mabuting balita. Si Jesus. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. Alam po ninyo, sa patuloy po natin pagbasa ng Biblia in Roma chapter 10, verse 16 to 18, ito pa ang sabi ng Apostol Pablo, but they have not all obeyed the gospel. Ay, naku po. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. But I ask, have they not heard? Indeed, they have. For their voice has gone out to all the earth, and their words to the ends of the world. Naku, napakaganda po naman yung mga talata ni Apostol Pablo. Sinasabi po ni Apostol Pablo sa atin. Ini-encourage po niya sa atin talaga ito. Kaya nga po, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ngayon ay ipinapangaral sa lahat ng mga tao. Yun ngayon yung responsibilidad mo at responsibilidad ko. Pakisabi nga po natin uli sa mga comment box natin, ang responsibilidad natin kapatid, okay, ipangaral ang salita ng Diyos. Ay, yan po yung sinasabi po ng Biblia. Kaya nga po alam po ninyo, kung makikita po ninyo sa inyong mga screen sa TV screen ko o sa cellphone, ito po, sa laptop, the Son preach God's glory to everyone. Tama po, di ba? Yung araw, okay, pinapakilala niya ang kaluwalhatian ng Diyos sa bawat tao. The Son,
Ang anak ng Diyos, preach grace. Every day, we hear the sermon of God's glory preached from the universe. Today, we are called to believe the gospel that is preached by the Son, Jesus Christ. Kaya nga po, maganda ito. Kung ang araw, nagsasalita siya, pinapakilala niya, kalwalhatian ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo naman, pinipreach ang biyaya ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya at kumikilala sa anak ng Diyos na walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. My conclusion, my brothers and sisters in Christ, ito po yung tanong natin sa umagang ito. Do you know God? Do you know Him as your Creator? Do you know Him as a Savior? Kung ito po yung paniniwala natin ngayon, kilala natin ang God natin, at kilala natin bilang Creator, at ito pa, kilala natin bilang tagapagligtas natin. Mga kapatid ko po kay Kristo, salamat because binigyan tayo ng karunungan ng Diyos, makilala natin ang Diyos na nagbibigay buhay ng bawat isa sa atin na kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa po sa umagang ito, ang mensahe po ng ating Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas at encouragement na tayong mga anak ng Diyos, okay po, na kumikilala, ipagpatuloy po natin yung misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Yung responsibilidad na yan, yung ipangaral natin at ipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, the good news to all mankind. Upang ang gusto ng Panginoon, ang lahat ng tao ay hindi mapahamak. Kaya nga po talagang ngayon nagpupursige po tayo. Kasi nga, sa dami po na nangyayari sa atin, marami po tayong mga kababayan nawawala na lamang sa mundong ito nang hindi man lamang nakikilala nila ang kanilang tagapagligtas. Sa totoo lang po, sa dami ngayong namamatay because of this pandemic, hindi ko po kayo tinatakot, pero yan ang realidad yan ang nakikita natin. Pero ang masakit ito, yung mawala ka sa mundong ito nang hindi mo nakilala at walang nagpakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung masakit sa ating mga Kristiyano. Di po ba? Kaya nga po, ang Kristiyano ngayon, tayong mga anak ng Diyos, our responsibility and accountability, ito, ikwento natin ang mabuting balita na walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, sabi ni Pablo, pinapalitan na kasi ng tao yung totoo ng kasinungalingan. Katapos, ito pang ginawa ng tao, yung nilikha, yun ang sinamba, yung Creator, binaliwala. Yan ang problema. Kaya nga, ang tungkulin mo ngayon ay mabago yun sa mamamagitan po ng salita ng ating Panginoon na sasabihin natin sa kanila, ano ang katotohanang sinasabi ng banal na Biblia. Yun ang maganda ngayon na dapat natin gawin. At yun ang hamon ng mensaheng ito sa iyo at sa akin. Sama-sama po natin gawin po ito, mga kapatid ko po kay Kristo, sapagkat yan ang tamang panahon na dapat po natin gawin. Kaya po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, pagpalain po tayong lahat ng Diyos. At patuloy po tayong maging matapang na harapin natin ang bawat hamon ng buhay. Dalangin ko na pare-pareho po tayong makasalba sa pinagdadaanan natin sa buhay po natin sa panahong ito. Hindi ho bibiro-biro to. Nawa po manatili tayong magtiwala sa Diyos sapagkat Diyos lang ang tanging magsasalba sa atin dito sa mundong ito, lalo digit sa pinagdadaanan ng sambuong daigdigan o sandaigdigan. Kaya nga tumingala po tayong muli at kilalanan natin yung Creator, hindi ho yung creation, but the Creator of this world na siyang nagsasalita sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay. Maraming po salamat at pagpalain po kayo ng dakilang may kapal. God bless us all.
kapatid, tayo ay nasa dako na ng pagbasa ng banal na kasulatan patungkol sa ating pagbibigay. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Lucas, Kabanata 11, talatang 42. At ito ang sinasabi. Kahabag-habag kayong mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Dapat lamang na gawin ninyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayong lahat ay tumungo, tayo ay manalangin. Kataas-taas ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa mga oras na ito, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa buhay at kalakasan na taglay namin lahat. Salamat, Panginoon, sa patuloy na mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, sa proteksyon ninyo sa bawat isa sa amin sa anumang karamdaman, sakit, lalo na sa pandemyang kinakaharap namin ngayong Panginoon. Naniniwala kami na kahit sa ganitong kaparaanan ng aming pananambahan, ay kayo ang siyang nasa kalagitnaan po namin, Panginoon. O Diyos, sa mga oras na ito ay dinadalangin namin ang aming mga kaloob, ang aming mga ikapo, Panginoon. Nawa ang lahat ng ito ay makapagbigay kaluguran sa iyo, Panginoon. Salamat dahil patuloy na pinagpapala niyo ang bawat isa sa aming mga trabaho, Panginoon, na patuloy mo kaming iniingatan sa mga negosyo at pinagkakakitaan ng bawat isa. Naniniwala kami, Panginoon, na kahit sa ganitong sitwasyon ay patuloy na ikaw ang siyang nag-work sa bawat isa sa amin. Na anuman ang pinagkukunan namin, Panginoon, ng aming kakabuhay, ay naniniwala kami na ito ay nasa iyong kaloob. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga salaping malikom sa aming mga ikapo at mga kaloob, Panginoon, nawa ito ay magamit para sa iyong iglesia. Maraming salamat dahil hindi ka nagkulang sa bawat pangailangan po namin at patuloy na sinusupply ninyo ang aming pangailangan. Anuman ang aming mga hinaing, ang aming mga request ng mga panalangin, Panginoon, naniniwala kami na ito ay dinidilitin mo. Kaya naman sa mga oras na ito ay pinagkakalob namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon. Maraming salamat dahil hindi mo kami pinapagbayaan sa lahat ng oras sa aming buhay. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak ni si Jesus. Amen. Tuloy-tuloy
Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangkin lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong niloko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang maipagkaloob, mamahalin. O gintong niloko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ay dadako na sa closing prayer. Samahan niyo po ako. Tayo po ay magsiyapot. Sa iyo, aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Panginoon, sa umaga pong ito, ay muli po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan na kami po ay muling nakatapos ng aming pong pananambahan mula kaninang umaga sa umpisa hanggang sa mga sandali pong ito. Nawa po, Panginoon, ay ang aming pong napakinggang ito ay naging kalakasan po ng aming mga pananampalataya. Salamat po sa lalaking muling inyong ginamit na mensahero upang marinig naming muli ang inyong mga banal na salita. Nawa po, Panginoon, ay ang aming pong mga naririnig ito ay magamit namin sa aming pong pamumuhay sa araw-araw, lalo na po yung magagandang aming pong napapakinggan na nagiging kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din po sa mga kabataang
inyo pong ginagamit every Sunday na nagbibigay ng mga masasayang awitan patungkol po sa inyo, O Diyos, mga papuri song. Salamat po sa kanilang mga time na ibinubuhos upang ang kanila pong pag-awit na ito ay maging maganda, lalo na po ay sa mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan ay sa pamamagitan ng kanilang mga papurisong na inaawit ay nagiging kalakasan po ng bawat isa sa amin. Kaya po, Panginoon, dalangin namin na naway magpadala pa kayo ng marami pang mga kabataan upang sila po ay sama-samang umaawit at tumutugtog dito sa loob ng church, Panginoon, upang every Sunday sila po ay makapagbigay ng mga papuri song na alay sa inyo. At salamat din pong muli sa mga media team na lagi pong ginagamit. Salamat po at naging magandang muli ang aming pong mga signal sa aming pong mga tahanan. Salamat sa mga katalinuhang ipinagkakaloob nyo sa aming pong mga kabataan upang ang pananambahang ito ay mapakinggan ng malinaw at maliwanag sa kanilang mga TV screen at mga cellphone. At ganoon din po yung mga sumusubaybay na aming po mga kaibigan every Sunday na nakatutok sa gawaing ito, O Diyos, na naway ipuin nyo rin po ng inyong mapagpalang kamay ang kanilang mga puso upang sa magkaganon ay sila rin po ay sumampalataya sa inyo, lalo na po yung mga kaibigan namin na nakakasama namin sa mga RDN, Bible Study, na nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo silang pagpalain, lalo na po sa mga ganitong gawain na sila po ay nakakapakinig ng inyong mga banal na salita. Naway gamitin nyo ang inyong mga anak ayon sa kanilang mga grupo upang sila rin po ay madala namin sa inyong banal na. Kaya po, Panginoon, nawa ang pananambahang ito ay naging kalugod-lugod sa inyong banal na. At salamat po, Panginoon, doon sa mga kasagutan sa aming po mga ipinanalangin na mga nagsigaling, O Diyos. Salamat po sa inyong kabutihan na inyo pong sinasagot ang bawat panalangin namin, O Diyos, lalo na po doon sa mga may mga sakit sa panahong ito. At sa mga sandali namang ito, Panginoon, ay muli po kaming lumalapit sa inyong kabanal-banalang pangalan na kung gaano nyo po kami iningatan noong nagdaang isang linggo, ay muli po sa araw na ito hanggang sa susunod na 7 araw, hanggang sa dumating muli ang araw ng linggo, nawa po ay ingatan nyo ang bawat isa sa amin, lalo na po, Panginoon, ay yung mga naghahanap buhay, yung mga pumapasok na sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Ingatan nyo, Panginoon, ang bawat isa, ilayo sa anumang karamdaman tulad ng COVID-19, Panginoon, lalo na po yung bago na Delta variant. At ganoon din po yung mga nagmamaneho ng kanilang mga motorsiklo at mga kotse, nawa po, Panginoon, ilayo niyo sila sa anumang kapahamakan, disgrasya, lalo na po sa COVID-19 na ito, O Diyos. Kaya po, Panginoon, dalangin din namin na naway wag niyo kaming pagkulangin po, Panginoon, sa amin po mga pangangailangan sa araw-araw. At proteksyonan niyo kami, Panginoon, sa amin pong paghahanap buhay ng amin pong mga anak, mga magulang, mga kapatid. Kahit saan po kami pumunta, Panginoon,
ang inyong pag-iingat ay inyong ipagkaloob sa amin, Panginoon. Balutin niyo kami ng inyong banal na dugo upang sa magkaganon, hindi makapaniig sa amin ang karamdamang ito. Kaya po, Panginoon, ay muli naman po kaming lumalapit muli sa inyong kabanal-banalang pangalan upang magpasalamat naman sa aming po mga kapatid na may mga kaarawan naman, O Diyos. Ito pong darating na August 8, si Lucky Josel de la Cruz, na aking pong anak, at kay Sister Leonida Bonifacio sa August 8 din po, at sa August 14 si Sister Jenny Bumanlag, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong mga anak na ito ay inyong pagpalain, pagkalooban pa ng mahaba pang buhay at magandang kalusugan upang sa magkagayon ay makapiling pa nila ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga natitirang mga buhay ay maipaglingkod nila sa inyong iglesia. Kaya po, salamat pong muli sa oras na ito. Naway tanggapin niyo, Panginoon, ang aming pong pasasalamat na ito. At naway kayo po ang naitaas, kayo ang napapurihan, kayo ang dinakila sa oras na ito. At dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay kung gaano niyo kami pinoprotektahan sa loob ng isang linggo. Nawa po, Panginoon, itong darating na linggo, dalangin namin, O Diyos, na nawa yung pong kumakalat na sakit na Delta variant, Panginoon, ay wag nawang magpatuloy. Kaawaan niyo po, Panginoon, ang aming bansa sapagkat marami na pong namamatay at nagkakasakit. Naway huwag kaming matulad sa ibang bansa, O Diyos, na marami nang namamatay. Kaya po, Panginoon, wala pong imposible sa inyo, O Diyos. Kami po ay nananampalataya at nagmamakaawa. Nakaawaan niyo po, Panginoon, ang aming bansa upang sa magkagayon ay mawala ang takot ng bawat Pilipino sa mga sandaling ito. At kung inyo pong kalooban, O Diyos, naway mabakunahan na ang mga tao dito sa aming bansa ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming ibinabalik sa tanging pangalan lamang ni Jesus sa pagkikisa ng inyong banal na Espiritu. Amen and amen. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo kasama ng kanyang banal na Espiritu ay sumaatin namang lahat.